Ito po atin na makakausap mga kapuso, Assistant to Counsel ng International Criminal Court ICC, si Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, magandang umaga po sa inyo. Si Orly po ito and si Weng, saksi sa Double B. Good Magandang morning, umaga po. ma'am. Good morning po. Yes, good morning, Orly and Weng. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin, Attorney Conti. Ang unang tanong namin ay kasi umikot kahapon yung balita na merong warrant of arrest laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kayo po ba nakatanggap ng ganong info o may confirmation ba kayong hawak tungkol sa bagay na ito? Naku, wala kami sa posisyon para kumpirmahin itong bagay na ito dahil ang pinaka-importante dito ay yung enforcement o pagpapatupad ng warrant of arrest at hindi naman yung directed sa mga biktima. Ang posibleng makapagkumpirma nito, kumbaga sigurado tayo, i-announce ni Karim Khan, Prosecutor. yung prosecutor ng International Criminal Court, o mismong gobyerno sasabihin. May factor kasi yung pag-a-announce ng warrant of arrest. Sa ICC, secret yan. Hindi talaga yan naka-announce para masigurado na mahuhuli. Ngayon, kung i-announce, talagang pwedeng pumuslit, ganyan ang kalalabasan natin. Pero kumbaga sa bahagi namin, importante na yung ICC sa pamamagitan ng Office of the Prosecutor at yung Pilipinas sa pag-enforce ng warrant, pulido ang usapan. Okay. Sa punto na tulad ng Pilipinas na hindi na tayo committed sa ICC, pumalas na tayo sa Rome Statute, ano ho ang magiging role ng Philippine government kung meron mang ipapalabas na pong warrant of arrest ng ICC? In the spirit of international committee, in the spirit of justice, kailangan ma-enforce ang isang warrant, lalo na kung ang hinahanap mo ay internationally wanted criminal sa napakatinding kaso na crimes against humanity. Ganun yung punto nun krimen laban sa sangkatauhan. Kumbaga, kung saan man siya magpunta, krimen ang ginawa niya. Kaya kung umaapela tayo sa international community sa iba't ibang issue, naalala nyo yung tungkol sa pag-enforce ng warrant kay Alice Guo, nanghingi tayo ng tulong sa international community, particular dito sa Indonesian government o Malaysian government ba. Ganun din ang hihingin sa atin ng International Criminal Court at sa kanilang 125 member countries. Attorney, pakipaliwanag nga sa amin yung process. Halimbawa, nag-issue ng warrant ang ICC. Ano yung proseso ng implementation yan? Kanino idinidiretso hanggang sa makarating doon sa taong subject ng warrant? And yung enforcement ay po papaano? Yung enforcement ng warrant talagang pulis lang. Lokal na pulis ang makakapag-enforce niyan. Yan ang ayon sa proseso. At kahit na hindi member ng ICC, pwedeng mag-enforce ng warrant. Obvious yun. Pero depende yan kung paano kikilalanin ng gobyerno niya itong warrant of arrest. At para sa atin, itong warrant of arrest, kautusan na meron kaming gustong litisin. Hindi pa naman bibitayin Sabi nga namin, bahagi ito ng due process na ipinagkait ng Duterte administration dun sa libu-libong namatay sa war on drugs. Proseso ito na para makapagbigay siya ng side niya doon sa ICC sa aming maayos na reklamo patungkol dito sa crimes against humanity. Ma'am, para lang malinaw. Ang warrant of arrest, Go ahead, ma'am. Go ahead po. I-issue siya ng ICC. So ang nakapirma na huwes, taga-ICC. Opo. Ipamimigay sa mga gobyerno na member niya at doon sa gobyerno na or sa state kung nasaan matatagpuan yung tao. Uy, may warrant of arrest yan. Dahil may agreement din ng ICC sa Interpol, dadaan din yung warrant of arrest doon sa Interpol. At ang usapan kasi nila ay information exchange. Itong Interpol, ipapakalat niya doon naman sa mga member states niya o bahagi ng Interpol. At doon tayo hagip. Bahagi tayo ng Interpol or International Police Organization kung saan ang agreement ay kumbaga respeto doon sa mga ini-issue ng mga warrant of arrest. So malinaw, isa lang or ang warrant of arrest ay galing sa ICC at yung enforcement lang yung pwedeng iba't iba ang daluyan. Mga member countries at yung ang Interpol, so pag sila palabas na ng red notice, iyan ay pwedeng ipadala doon sa binabanggit nga bansa kung saan naroroon po itong pinatutungkulan ng arrest warrant. Tapos yung local police, puhulihin. Tapos
ililipad, malamang sa malamang, iti-transfer yung custody doon sa police na member state ng ICC. May proseso na yon kapag napunta kunyari dito sa Southeast Asia, Cambodia tsaka Timor-Leste ang miyembro ng ICC. Kapag doon siya napadpad, may proseso na yan na ililipat ng Timor-Leste Police sa jurisdiction ng The Hague. In particular, may kulungan kasi doon para sa mga detainees ng ICC. So hindi pala pwede magstay halim kung Pilipino yung na-issue ng warrant of arrest, hindi pwede magstay sa Philippines. One, because hindi na tayo member ng ICC, plus meron pala talagang detention area para doon sa mga na-issue ng warrant ng ICC. Oo yung latter part pa nga na talagang doon ng detention ng habang dinidinig kasi doon yung hearing. Ganun naman yung punto, 'di ba? Pag hulihin ka, ikukulong ka sa pinakamalapit na police station or kulungan para makasipot ka sa hearing. Yun yung diwa. Walang kahit pa member state tayo ng ICC. Hindi pwedeng manatili dito si Duterte. And kailangan siyang iharap ulit din sa ICC para bang sabi nga ni Orly kanina, parang return of warrant na iulat sa ICC na nasa custody na namin ang subject ng warrant of arrest, parang ganon. Yes. Hindi naman sila sa atin, di ba, stricto kasi ang quote-unquote return, may papel yan. Iba yung papeles nila pero similar. Talagang sasabihin mo na eto na, nasa custody na namin at i-turn over namin sila sa iyo. Okay. Ilang taon na tumatakbo ang kaso nito, Orly, di ba? Di ba, Attorney Conti? Bakit parang matagal po talaga yung process sa ICC? Masinsin since 2018 pa ito na nakabinbin at parang 2017 pa lang daw meron na nagsampa pero sa bahagi ng biktima 2018 August ang sinampa namin na communication/complaint. Yung preliminary examination natapos noong 2021 at simula noon June 2021 nagkaroon na pasok na tayo sa proseso na tinatawag na investigation o pag-alam kung sino ang most responsible. Kumbaga meron talagang nangyaring krimen. Ngayon ang tanong, sino? Medyo naantala for a while kasi nagkaroon ng apela yung Philippine government, nagkaroon ng request for deferral. Medyo na-delay. Pero simula last year, 2024 pala, 2023 July, siguradong tuloy na ito. At ang huli kong rinig, it's going well. Yung investigation. Binabagay nyo kayo na, Attorney Conti, ang prosecutor nakakaalam so hindi ito yung pag nilabas o inaprobahan out na yan nalabas hindi agad pala ganun so pala yun. The prosecutor chief prosecutor si Karim Khan and then si Karim mag-distribute ito sa mga member countries. In case sa Pilipinas hindi tayo miyembro, paano ito makakarating? Aside from of course sa Interpol, syempre mag-implement din ang Interpol. Kung hindi Interpol, paano ito pwede makarating dito? Through DFA and DOJ pa rin po ba ito sakasakali, Attorney? Hindi na, tama. Dapat DFA ang dadaanan kung tayo ay member state kasi yun yung representative natin. Okay. Ngayon hindi na tayo member, didiretso yan malamang sa Office of the President. Tapos bahala na siyang i-dispatch siya. Ang kinikinita ko nga ay either DOJ or DILG ang papasahan niya nitong warrant of arrest. DILG dahil nasa kanya ang police at itong DOJ dahil nasa kanya yung NBI na liaison din naman ng Interpol. Yun yung key lead agency natin na kabahagi ng Interpol. Pareho itong law enforcement agencies na pwedeng daluyan itong warrant of arrest. Sino naman kaya kasi nagpakalat ng may warrant of arrest na? Yun na nga. Ako feeling ko may marami nalalaman kasing ka. nakaabang. Yung pala dapat sikreto talaga, Attorney. Pero baka naman may CCTV doon na nakita yung isang letter na inabot kay nakita lang warrant. Prosecutor Karim Khan at akala yung warrant. Tapos may nakitang may seal ng Pilipinas. Nakala yun na, no? Grabe naman. Pero ako hindi ko sinasantabi na posibleng totoo. Posibleng totoo. Kaya lang ako, ang hirap kung kami naman ang magkumpirma. Talagang si Karim Khan ang nasa posisyon. Maganda yung announcement yan. Ano yan British. So, British lawyer. Good morning. Tsaka maganda yung delivery. Yes, good morning. Today, I announce. Pero ma'am, kung sakali, pag halimbawa, napunta na sa custody sa detention ng ICC yung subject ng warrant, hudyat na yun na magtutuloy-tuloy na yung paglilitis. Trial na yung proper na. Ang tingin ko, oo. As soon as makuha nila yung most responsible, at para sa amin yan si Rodrigo Duterte, talagang may basihan na para magtuloy yung hearing. Pero,
hindi pa rin sinasantabi na talagang pwede pa rin magkaroon ng investigation kung sino pang ibang pwedeng masangkot. May mga ibang pangalan na lumutang na nitong nakaraan na posibleng makasama din. At sabi namin, wholeheartedly okay kami na maisama ang mga pangalan katulad ni Bato de la Rosa. Parang Kung sakali na magtuloy ang trial, ang maganda doon, magkakaroon na ng, kabilang side din, magkakaroon na silang tinatawag na day in court attorney. Kumbaga magiging balanse na yung trial, magkabilang panig, prosecution sa yung defendant, di ba? Yes po, talagang yung truth telling, yung Yes. pagkakataon na masabi namin na ito nangyari, paano ito nangyari, yun ang pinakahihintay. Dahil yun yung pinagkait nga sa amin. And pangalawa, yun naman yung hinihiling. Hindi naman namin hinihiling na matokhang din si Duterte. Oo. Talagang fervent hope namin na makuha namin yung hustisya sa tamang paraan. Yun. Okay, so ang mangyayari pala dapat niyan silent operation pala yan. Hindi nakakaalam lahat para ma-serve ng maganda yung arrest warrant. Hindi yung dadali pa lang dito ay nakatimbre na pala. Na-announce na, Kaya attorney. siguro, ang dapat palang source na meron tayo ay sa DOJ o DILG, Attorney Conti. Dahil malamang doon idaan nito. Hindi na tayo miyembro ng or sa ICC. Office of the President. Ano po? Mainam na source, si BBM mismo. Yeah. Oo. Si Okay. attorney, maraming salamat po sa Thank you, mga ma'am. paliwanag Salamat ngayong po. umaga. Good morning, ma'am. Thank you. Morning, ingat. Thank you. Assistant to Counsel, International Criminal Court, Attorney Cristina Conti, mga kapuso. Ang